Alam niyo po ba na meron pong ipinost na bagong video etong si Amy Marcos na kung saan mga kababayan tila nag-aalala siya dito po kay Rodante Marcoleta dahil nga mga kababayan sa kabila daw po ng pagbabasa sa ulan ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo ay inaresto pa rin daw mga kababayan etong si Rodante Marcoleta. So ngayon dito nyo rin masasaksihan kung gaano mga kababayan allegedly ka-plastic, etong si Senator Amy Marcos. Ito, i-play po natin. Uy, ang lungkot ko. Ay! Si Senator Marcoleta, si Manong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Magba-birthday pa man din yung tao, no? Ah. 73 siya sa July 29, sa katapusan. Alam ko kaya ang lungkot-lungkot namin. Ang problema, nung ko pa, sinasabi ko na yan isusunod talaga siya. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, lahat kami, nagpaulan dyan sa EDSA, walang kapag... Alam niyo mga kababayan, ito to be clear wala tayong problema, suportado natin yung panawagan ng Iglesia ni Cristo na papanagutin lahat ng kurap. Nagkakaroon lang po talaga ng problema kapag may pagtatanggol na kay Rodante Marcoleta. Pero bagamat ganun pa man mga kababayan, lagi ko naman po sinasabi na malaki po ang respeto natin sa lahat ng religious dito po sa ating bansa. Especially mga kababayan sa Katoliko, Iglesia ni Cristo at iba pa. Ano po hanggat maaari, iiwasan natin pag-usapan yung usaping religious mga kababayan sa usaping pampolitika bilang pagrespeto na rin sa iba't ibang religious dito po sa ating bansa. So ngayon, mga kababayan, ang ipinapahiwatig na Amy Marcos dito, kahit daw nagpakabasa sa ulan, yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay inaresto pa rin etong si Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. hanggang siliwasan. Naku, tinuloy pa talaga nila. Inuubos talaga kami, pambihira. Kahit walang katuturan, kahit hindi maintindihan, ano ba yung mga plunder na yan. Kawawa naman yung aming mga senador. Si Senator Jinggoy, isa pa yun. Senator Bato, Nakita nga yung video mo, Senator Amy, kung paano mo laitin si Senator Rodante Marcoleta at saka si Senator Jinggoy Estrada nung naghahanap ka ng upuan. Tapos ngayon, naglabas ka ng video na kunyari naaawa ka. Di ba dito, obvious na obvious mga kababayan na talagang, alam nyo na yun. sana siya. Talaga naman, ano ba ang nais nila? May kota ba sa senador? Ganun ba talaga yun bago magsona? At saka take note mga kababayan, lagi nyong tandaan na speaking of pananagutan, yung panawagan especially na mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at yung mga kababayang Pilipino po natin na iba, lalo na yung mga DD shit mga kababayan, di ba dapat kapag nananawagan po tayo, unang-una, ang dapat din nating isaalang-alang, hindi lamang po yung mga nasa sa gobyerno, yung dapat kinakalampag ninyo, maging yung mga kaalyado ninyo, na katulad ng mga Duterte. Dahil tingnan nyo mga kababayan kung gaano katindi ang baha dito po sa Davao City. Ganito katindi mga kababayan ang baha sa Davao City. Halatang walang flood control. Diba yung mga DD-set puna kayo ng puna ng flood control ng iba, samantalang ito mismo sa Davao City na. Sabi dito, binaha ang bahagi ng kalsada sa barangay Tibongko, Davao City, Biyernes ng hapon dahil sa malakas na ulan, dulot ng southwest monsoon mga kababayan or hanging habagat. So ngayon kung titingnan nyo, habagat pa lang to mga kababayan, pero kita nyo kung gaano nakatindi yung baha dito sa Davao City. Ayan eto pa mga kababayan, galing po to sa ABS-CBN News mga kababayan Ito naman pong isa, galing naman to sa DZMM Teleradyo, i-play natin. DZMM Radio Patrol. Ito naman po, Arcastillo Street, Davao City. Ayan ginawang swimming pool na mga kabataan.
Kita nyo, ginawang swimming pool na mga kabataan, mga kababayan yung lugar dito sa Davao City dahil sa matinding pagbaha. Akala ko ba sinasabi nila maganda yung Davao City, walang baha. Sinasabi ng mga didisit, maayos yung pamamalakad ng mga Duterte. Bakit dito mukhang walang flood control, mga kababayan? 'Di ba? Sa laki ng budget, umabot ng 51 billion pesos. Tingnan nyo naman kung gaano katindi, mga kababayan, ang pagbaha dito po sa Davao City. Yan ba ang may matinong mayor? Yan ba ang may matinong congressman, mga kababayan? Napakatindi ng pagbaha. Kaya nga para sa akin, mga kababayan, kahit anong panawagan nila, lalo na kung yan kung ang panawagan po nila ay para sa pangsarili nilang interes, lalo na itong mga DD na ito, talagang ano po yan, walang pupuntahan. Kung hindi talo-talo lang din sila. Biruin nyo ilang beses na ba nilang pinatalsik si PBBM sa pwesto? Nagtagumpay ba sila? Hindi, mga kababayan. Dahil nga, alam naman natin pare-parehas na mali talaga yung ipinaglalaban ng mga ito. Kumbaga, sumasakay lang talaga sila dun sa problema ng bansa para masabi na concern sila, mga kababayan. Pero definitely, ang pinaglalaban ng mga ito ay para po sa pangsariling interes ni Sara Duterte. Kaya ano yung ending, mga kababayan? Ito, pakinggan nyo. Dito sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Ano? Bakit? Kasi napakulong yung leader natin! Kasi sa totoo lang, mga kababayan, yung leader naman talaga, bukod kina Alputera, yung isa kasi sa leader ng mga protesta, nito po mga DD, mga kababayan, yung paglabas ni yung 18 nagpakilalang kargador ng maleta, ang nasa likod po talaga niyan ay si Mike Defensor. Ngayon na ipakulong na si Mike Defensor, mga kababayan, at itong si Rodante Marcoleta, ito, nanasap nila ngayon, naramdaman nila ngayon, natalo sila. Kasi nga, mga kababayan, wala na yung nagpupondo Di ba, nakakulong na yung nagpupondo at nasa likod or isa sa mga nasa likod ng mga protesta ng mga ito. Ano po ba ang laban ng mga Pilipino ngayon? Ang laban natin ay laban sa korupsyon. Para ilabas ang buong katotohanan. Para ipakulong ang lahat ng nagkasala. Walang nakulong! Sa lahat ng ito, panalo ba tayo o talo? Talo po. Dahil nagpapatuloy pa rin ang korupsyon. Ang katotohanan ay pinagtatakpan pa rin. Sa akin naman, mga kababayan, wala namang problema yung panawagan nilang corruption anti-corruption, basta totoo. Ano po, lalo na sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, suportado natin yung panawagan nila na papanagutin lahat talaga ng korap. Kasi hindi naman talaga maganda, mga kababayan, na yung ibang mga korap hanggang ngayon ay nasa layapa at hindi nakukulong. Ano po, kaya ako talaga, mga kababayan, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na para matahimik ang bansang ito, dapat talagang makulong lahat ng mga sangkot sa maanumalyang flood control. At nakikita naman nga natin na may mga nakukulong na, mga kababayan. Ano po, so dun sa issue na yon, wala tayong problema. Pero pag hinaluan na yan ng personal interest, ibang usapan na po yon. At lahat ng magnanakaw ay malaya pa rin. Kaya tuwang-tuwa si BBM Kasi panalo siya so far. Parang hindi na siya matatanggal sa pwesto niya. Ano, ngayon nyo ba naramdaman yung pagkatalo nyo? Ito, mismong si Respicio na ang pumupuri kay PBBM. Kasi malabo na talaga, mga kababayan, na mapatalsik yung matinong leader. Malabong mapatalsik na mga ito si PBBM sa mga rally-rally nilang ganyan. Hindi sila kakatigan ng Panginoon dyan dahil alam nila na mabuting tao yung pinagbabalangan nilang patalsikin. Parang mananatili siyang nakaupo hanggang 2028. Woo! Gusto niyo ba yan? Gusto niyo bang hindi na maging presidente si BBM? Pero sinong magpapatuloy ng Blue Ribbon investigation?
Nakakulong eh. Pinakulong ni the false Messiah, Jesus Crispin Remulla. Walang iya ito. Ganon din si Mike Defensor. Ay, Ma'am Annalyn Ninya Foku, mega love shoutout ha. Ang pasibo daw! Dahil po, kung wala si Mike Defensor, walang whistleblower. Totoo yan. Kapag wala si Mike Defensor, hindi magkakaroon ng tapang ang mga dating bodyguard ni Zaldico para magsalita. Hindi, mali ka dyan. Pag wala si Mike Defensor, tigil yung mga bodyguard or mga dating bodyguard na sinasabi nila ni Zaldico. Kasi wala na magpipinance mga kababayan eh. Pag wala si Mike Defensor, baka magkantahan na isa-isa yung mga maleta boys na yan. At ang isa pa dito, pag wala si Mike Defensor, malaki ang posibilidad na mahinto ito pong mga protesta nilang ito. Kasi nga wala na yung isang magpipinance mga kababayan eh. Yung isa dismayado na. Di po ba? Si LRY dismayado na mga kababayan. Sina Alputera dismayado na. Ngayon, nawala po si Mike Defensor mga kababayan. O di lalo na malaki ang posibilidad na matigil itong mga protesta nilang ito. Hindi magkakaroon ng tapang si Zaldico na magsalita. At hindi magkakaroon ng tapang si Romualdez na magsalita. At lahat sila hindi magkakaroon ng tapang na ituro si BBM na siyang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas! Partida yan, abogado yung nagsasalita pero walang ebidensya ha. Tandaan nyo mga kababayan, partida to, abogado yung nagsasalita pero walang ebidensya. At ang tanging nakikinig lamang sa kanila ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Ngayon, ang dalawang leader natin, si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, nasa kulungan! Ano? Malakpakan si BBM! Ang galing niyong magnakaw! Ang galing niyong magpakulong ng kalaban! Ang galing niyong magpatahimik ng kaaway! At magpapatuloy kayo sa maling paggamit ng inyong kapangyarihan! Congratulations! Yak! Sabi ko naman kasi sa inyo nung isang araw pa, makukulong talaga yan. Makukulong talaga si Senator Dante Marcoleta, makukulong talaga si Mike Defensor. Kasi nga plunder yan mga kababayan. Once na naipile yung plunder, automatic ilang araw lang lalabas na yung warrant yan. Pero mga kababayan, ang sabi nga nila, sa buhay na ito, hindi natin alam kung mananalo tayo o matatalo. Dahil hindi naman natatapos ang laban. Ang pinakamahalaga po ay maging heroic tayong lahat. Ay, naabutan na kayo ng ulan. Maging heroic. Ano po ang natitira sa atin ngayon? Nandyan pa si Kiko. Nandyan pa si Lian. Andyan pa si Kong Pao. O, di ba? At andyan pa kayo. Magpakabayani po tayo. Tama po. At ang ibig sabihin ng pagiging bayani sa panahon ng korupsyon at mapang-abusong gobyerno ay hindi dapat tayong tumigil sa pagsasalita. Kapag may makita tayong kamalian, isigaw natin ang mali. Tsaka huwag kayong mag-alala mga kababayan, magkikita-kita naman yung mga yan eh. Sina Marcoleta, Sara Duterte, magkikita-kita yung mga yan kasi, di ba once na ma-impeach etong si Sara, may mga kaso pa po siyang nakaumang. Diyan po mga kababayan sa ombudsman.
Ang pagkakaalam ko, plunder din yon mga kababayan, at saka malversation. So once na umusad yan, tumakbo yan mga kababayan, at magkaroon, halimbawa, na-impeach si Sara, tapos umusad pa yung mga demanda laban sa kanya, at nagkaroon siya ng warrant of arrest, malaki ang posibilidad na mag-reunion sila ni na Marcoleta doon sa loob ng bilangguan. Kapag may katotohanan dapat ilabas, ilabas natin! Kung dapat ipakulong ang mga nagkasala, sila'y panagutin natin. Ipagpatuloy po natin yan. Dahil kailangan maramdaman ng mga opisyal ng ating pamahalaan ang totoong damdamin ng bawat Pilipino. Kaya susuko po ba kayo? Susuko po ba tayo? Hindi po. At marami pa po tayong pag-asa. At marami rin pong nagpapakabayani ngayon sa Senado. Ano ang mga natitirang laban natin? Ang impeachment ni VP Sara Duterte. Naniniwala po ako na pakikinggan kayo ng ating mga senador. Totoo po yan. Tingnan niyo po si Senator Chis Escudero. Sabihin niyo, congratulations, Senator Chis! Yes! Maraming salamat! At sinabi mong 16 votes ang required para ma-impeach si VP Sara Duterte! Woo! Tama po yan. Dahil kapag darating na ang botohan ng mga senador, pagdating ng verdict ng impeachment, ang presiding officer na si Chis Escudero ang magsasabi ang kinakailangang bilang para mag-convict. Ngayon, sinabi na niya 16. At 16 din po ang mare-require pagdating sa huli. Huwag kayong pakakampante kasi nagbabago ang isip at takbo ng panahon mga kababayan, ang isip ng tao at takbo ng panahon. Baka pagka nakita nila kung gaano kabigat yung ebidensya, baka nga pati yung mga kaalyado ninyo bumoto pa para ma-convict etong si Sara Duterte. Ako naniniwala ako mga kababayan pag nakita nila na malakas ang panawagan ng taong bayan para ma-impeach etong si Sara Duterte, at kapag ka nakita na kung gaano katibay yung mga ebidensya, naniniwala ako mga kababayan na mapipressure eto po mga senador na ito at mapipilitan na bumoto ng yes para ma-convict etong si Sara Duterte. Ngayon po, dahil idineklara niya na yun, tingnan mo, nagbago po ang tono ng mga senador ngayon. Pag nagtatanong sila, parang kakampi na natin sila, hindi po ba? Oh. Dahil alam nila na ang laban sa impeachment ay mananalo ang taong bayan. Dahil si VP Sara Duterte ay nasa panig ng bawat Pilipino. Ngayon mga kababayan, abangan natin yung susunod na kabanata dito pag na-impeach etong si Sara Duterte dyan sa Senado. Abangan natin yung susunod na kabanata na sasabihin niya na natalo tayo. Yung katulad mga kababayan dito, abangan natin yung part 2 nito. Dito sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Di ba mga kababayan, abangan natin yung part 2 niyan. Kasi malay nyo, pag na-impeach, etong si Sara Duterte, magsalita na naman siya na dito sa laban na ito, talo ulit tayo. Kasi mga kababayan, kahit ano talaga ang gawin nila na pagpaplano para patalsikin sa pwesto si PBBM, ang ending talaga mga kababayan, olats at olats pa rin sila. Talo at talo pa rin itong mga ito. Kasi nga, hindi naman kakatigan ng Panginoon yan. Mali yung hangarin nila laban sa isang tao na nagtatrabaho ng maayos at mabuti. Mali yung hangarin nila na iupo yung isang taong walang malasakit sa taong bayan at patalsikin yung taong nagmamalasakit sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya ang ending mga kababayan, eto, talo pa rin talaga sila. Talo at talo pa rin.
Dito sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Di ba mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo. Hingil po dun sa kaplastikan allegedly ni Senator Amy Marcos at hingil po dito sa pag-amin mismo ni Respicio na talagang olet sila. Talo sila mga kababayan.